to go. Okay, magandang araw po sa atin ulit mga bay, ano? Andito na naman po ulit ang ating channel by Nads Works. So, mayroon po tayong ginagawa ngayon. Isa po siyang cargo, ano? Cargo na panghakot po ng buhangin. Yan. So, anong nangyari po dito, ang naging problema po niya mga bay, pag nananakbo po ay may hugong na naririnig dito sa ilalim. Yan. Ayan, makikita po natin tong kanyang differential. Ito po yung differential niya, no? Ito po yung tinatawag natin na ringer. Ito po yung ringer niya. Kaya po tumutunog habang nananakbo. Mapapansin po natin yan mga bay, no? Bungi-bungi po yung gear niya, no? Yung ringer niya. So, pag nananakbo po siya, lalo na pag matulin, may hugong po na naririnig yung ating driver. So, nireklamo niya. So, ang nangyari po mga bay, binaklas po namin si differential. Kaso, nagdesisyon po yung may-ari, gawa ng itong ating unit ay single differential. Ibig sabihin po, iisa ang differential, tapos yung likuran ay kaladkad. Pero, ang gusto ng may-ari na gagawin po nating double differential. So, ang nangyari nito ngayon, imbes na nasira lang yung ating differential ringer, so nag-decide po ang may-ari na baklasin na po lahat, pati yung housing, pati yung kaladkad, papalitan po niya ng double differential. So ibig sabihin, may isang differential dito, at dito sa likuran may isa pang differential para magiging dual differentiable siya or double differential. Kasi ang nirereklamo rin po kasi ng ating driver, pag nasa sa quarry po sila na hinahakutan nila ng buhangin, napakahina po ng hatak ng kargo. Palagi po silang nababalaho, mahina po yung bira, medyo persado po yung ating makina, at mahina po siya sa dulasan. So ang nangyari ngayon, dumating ang time na nasira si differential. Ayan si differential. So nag-decide na yung may-ari na ibaba na natin lahat, pati yung differential housing, yung ating kaladkad sa likod, para mapalitan po natin siya ng double differential. So ang mangyayari po nito mga bay, magbabago po ang magiging hatak nito. Gawa ng dati isang differential lang siya, so ngayon ang mangyayari doon sa likod may differential na rin. So magiging dalawang differential siya, at magbabago na po yung magiging hatak niya. Kasi ang mga disadvantage po pag single differential lang siya, medyo mahina siya pagdating sa balahuan, lalo na ang mga kinakarga nito ay buhangin, graba. So ang kumakamot lang po itong side na to, itong isang differential lang to. So ang nangyayari po, nirereklamo rin ng ating may-ari na yung gulong, napakalakas po niya sa gulong. Bakit? Kasi isa lang ang kumakamot. So yung isa, kaladkad laang, sumasabay lang po siya sa ikot. Bali ang mangyayari nito mga bay, pag magiging double differential na po yung ating truck or cargo, ang maging advantage po nito, dalawa na siyang kakamot, ano, dalawa na yung bibira. Hindi tulad dati na single differential lang siya, takaw balaho po siya sa quarry na kinukuhanan nila doon sa may mga sa Pampanga, sa kinukuhanan nilang buhangin, ano, takaw balaho, tapos takaw po ng gulong. Mabilis po mapudpud yung gulong natin. Ayan. So, yung may-ari natin nagdidesisyon kasi hindi ho tumatagal yung gulong niya. Talagang nauubos. Kasi itong truck na to mga bay, nakadesign lang po to na hindi po pinaghahakot ng mga buhangin or graba. Kasi naka-single differential lang siya. So, pang ano lang po talaga to. Pang highway or sa simentado lang. Hindi po pwede to sa mga quarry na mga hindi simentado ang kalsada, yung mga rough road at mga balahuan. So mahina po talaga si single differential pagdating sa mga ganyang kalsada, ano. Kaya nagdesisyon yung may-ari natin na papalitan po niya ng double differential. So ang ginawa po natin, pinol down po natin lahat. Ayan, nandito na sa baba si kaladkad, nakatanggal na rin si differential housing, at ando na rin sa labas yung ating differential gear. Assembly po yan. Ayan ho. So ayan po ang ating mga kasamahan. Kasalukuyan po nila binabaklas yung ating muli mga bayano.
So nasa kalgitnaan po tayo ng kainitan. Medyo mainit po. Time check, mga 2 PM po tayo. So wala pong bubong yung ginagawa natin, kaya medyo mainit. So kinakalas po nila yung left side na mulye natin. Gawa ng pag nagbalik po tayo ng ating mga differentials, mahihirapan po tayo kung nakakabit yan si mulye, ano. Tapos may napansin pa po ako dito mga bay. Makikita po niyo yung chassis ng ating truck, ano. Kinakayod siya, ano. Tapos dito sa kabilang side may kayod din siya, yan. Yun. Yan, tumatama yung mulye. So isa rin po yan sa problema kung bakit tumatama yan. Dahil yan dito sa ating spring set, ano. Pag kinalog po natin to si spring set, ayan, makikita po ninyo. Ayan, kalog siya. Yun, oh. Yung harap at likod, yan. Nakakalog po natin siya mga bay. So pag medyo loaded yung ating sasakyan, pag nanakbo po tayo, dumidikit si mulye doon sa ating chassis. Kaya nag-cause po yan na nagkaroon ng tama. Yan. Yun. Madugong laban. So shout out po pala sa lahat nating mga viewers dyan na sumusuporta po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa po napadpad dito sa aking channel, huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Pindutin yung ating notification bell para maging update pa po tayo sa susunod pa nating mga gagawing videos about sa tips and tutorials ng mga ginagawa nating auto, trucks, and heavy equipment mechanic. Ayan. Yun, madugo-dugo. So yung gagawin lang po natin muna ngayon ay fall down lang muna tayo lahat ng mga kailangan kalasin para mapalitan po natin yung mga dapat palitan.